وصحبه وبارك وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. باب القول في المراسيل. Bab usapin o kaya salita patungkol sa mga hadis-hadis mursal. Natapos na tayo doon sa hadis musnad. Dito na naman tayo pupunta tapos sa hadis na mursal. Musnad, na yun yung hadis na konektado yung kanyang sanad. Pero doon sa mga hadis na musnad na yun, katulad ng tinalakay natin sa ilmu ng hadis, titingnan din yung pagiging sahih at pagiging daif ng hadis. Kaya may mga daif ba, paano mo yaman? Hindi pwedeng yaman. Kasi ang hadis daif na pwede sa mga fadailul amal, pero hindi pwede sa mga hukum ahkam halal haram. Naman ito. Sabi niya dito, babul qawli fil marasil, bab salita patungkol sa mga hadis na mursal. Wal mursalu, at ang hadis na mursal na ay yun yung hadis. Dito sa number 1 sabi niya, fal mursal indal usuliyin, ang mursal sa mga ulama ng usul na muradifun lil munqati. Muradif kasing kahulugan ng munqati ay fi indal muhaddisin. Muradif sa kahulugan ng munqati sa mga muhaddisin. Kasi ang munqati sa mga muhaddisin na kahit saan-saan yung pagkakaputol ng sanad. Kahit saan-saan yung pagkakaputol ng sanad. Bilmat na ladin na karahok sa kahulugang pinanggit ni Musannif. Ala ayyi wajhin kana iqtita'uhu, sa alinmang paraan kana ang lagay ng iqtita'uhu ng pagkakaputol niya. Sawa'an kana saqitu minhu as-sahabi, parehas kung ang nalaglag minhu mula sa kanya, mula doon sa hadis na as-sahabi, sahabat, o ghairihi, o di kaya iba sa kanya, ghairi sahabi. So yun kung sa mga muhaddisin na iputwiran sila mong patik, samantala sa mga ulama usul na iputwiran nun na mursal. Sabi niya dito, wal mursalu ma'in qata'a isnaduhu. Ang hadis na mursal na ito yung hadis na inqata'a, na naputol isnaduhu, ang sanad. Ariyo, kung babalik kung titingnan natin sa mustalah hadis, ang isnad na ito yung talaytay. Ariyo, yung hagdan o baba. O baba hagdan na ito yung hagdan o baba. Samantala, ang sanad na yun yung mga inaapakan, yun yung mga rijal. Hindi ka pwede niya, yun yung mga mismong nagkwento, hindi po sa sanad. Kung titingin tayo sa istilah ng mga muhaddisin. So ito dito, putol ang kanyang talaytay. Putol ang kanyang talaytay. Wahuwa, at siya na mursal na aniyarubiya, na magriwayat siya na rawi, magkwento siya. Amman, mula sa rawi din. Mula sa rawi na lam yasma, na hindi narinig niya. Yan na babalik ito doon sa taber mustatir ng Yaruwiyan. Yan ni Shakhsun. Minhu min man. Hindi niya doon narinig. Nagriwayat siya. Halimbawa sasabihin niya, an Abdullah ibn Umar, pero das kanyan baka nagpurtula bin Umar. Katulad yung doon sa nakalagay sa mga libro ng hadis na maiksi tulad ng Riyadhus Salihin. Titignan natin doon na an Abi Hurairah. Na doon yung managpurtula Hurairah. Ang Imam Nawawi ang sumulat ng libro, pero hindi niya narinig sa Abu Hurairah. Kung ganun na yung hadis, ayun pa man na hadis na kung patik putol. Magamat sobrang dami ng putol hanggang sa masasabi na ang hadis na yun ay hadis mu'allaq. Ibig sabihin ng hadis mu'allaq na walang sanad. Hadis mu'allaq.
Laban yan sanad. Hindi binanggit yung hindi katulad ng Bukhari, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidhi, nandun yung mga sanad. Na yun yung tinatawag na hadis na musnad. Hadis na musnad kasi hadis na may talaytay. No, pag hadis na walang talaytay, sabihin lang ng isang tao, qala Rasulullah. Halimbawa yung ginagamit na pangdalil dito sa mga libro-libro natin katulad ng fiqh, dire-diretso, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Ariyo, yung tinatawag na ganong salita o kaya ganong hadis muallaq. Hadis muallaq, ibig sabihin na inalis yung sanad. Tinanggal yung sanad ng hadis na yun. Fayatruku bainahu wa bainahu wahidan, na mag-iiwan siya na syakhsun. Ariyo, bainahu sa pagitan niya, pagitan ng ilang mo na yung rawi ba? Bainahu, no, sa pagitan niya, pagitan ng rawi, wa bainahu at sa pagitan ng man, wahidan, ng isa, tilwasati sa gitna. No, halimbawa, diba, sinabi natin na yung pagriwayat ng hadis na may tatlong tabaka. Na yung tatlong tabaka na yun yung tinatawag na isnad. Tapos yung mga tao sa bawat tabaka, ayun ang tinatawag na sanad. Ariyo, betul sa sanad. So, kapag mayroong nabawas doon na isa, hindi lang basta sa gitna o pa na sa pagitan ng dalawang rawi na mayroong nabawas na isa. Nasa mga ulama usul na ang tawag nila ng mursal. Kung sa mga ulama hadis, ang tawag nila doon munqati, hadis munqati. Ano ito? Fala yaqlu dhalika min ahadi amrayni, na hindi mapakante dhalika iyon dhalikal mursal, yung hadis mursal na yun, min ahadi amrayni, mula sa isa sa dalawang bagay. Yung mga mursal na yan na hindi mapakante. Ibig sabihin ng mursal, ito yung tinanggalan ng tao, binawasan ng tao. Binawasan ng rawi, binawasan ng nagpuwet. Dapat tatlong tabaka, ginawa lang niyang dalawa. Hindi may nabawas na isa. Na hindi mababakante yung ganon, yung pagputol ng hadis, parang ganon ang tinutukoy niyo. Ang pagputol ng hadis ay hindi mabakante, parang ganon. Ang pagputol ng sanad ng hadis ay hindi mabakante mula sa isa sa dalawang babanggitin ni Musannif. Imma an yakuna min marasilis sahaba, maaring ang lagay niya na mursal na min marasilis sahabati, mula sa mursal ng mga sahaba, aw min ghairiha, o di kaya mula sa iba sa kanya, ghairi marasilis sahaba. Pwedeng ang nagtanggal ng rawi sahabi, pwede rin iba sa sahabang nagtanggal ng rawi, ng riwayat ng rawi ba nagbawas. Tulad nung sinasabi ko sa inyo na yung sahaba, narinig niya sa isang sahaba, pero hindi niya na binanggit yung isang sahaba kung saan niya narinig. Dumirekta na siya sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ang Umar, narinig niya sa Abu Bakar, na noong nagkwento ang Umar, na diretso na sa Nabi, pinutol niya ang Abu Bakar. Kumbaga hindi niya binanggit yun sa pagkakasanay sa inong hadis ang Abu Bakar. Hindi niya sinabi na narinig ko ang Abu Bakar. Diretso. Sabi niya na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diretso. Sinabi niya na diretso ko. Samantala yung hadis na yun, hindi na diretso narinig sa Nabi. Doon niya nakuha kay Abu Bakar halimbawa. Nagitip ito sa mursal ng sahaba. Aw min ghairiha, o di kaya mula sa iba sa kanya. Min ghairi marasilis sahaba. Wa in kana min marasilis sahabati, na kung ang kalagayan niya na mursal, yung pagkaputol na yon, na min marasilis sahabati ay mula sa pagputol ng mga sahaba, mursal ng mga sahaba, na wajib al-amal bihi, wajib ipag-amal bihi bil mursal, hadis mursal na yan.
kung ang nagputol lang sahaba. Tulad yung halimbawa natin kanina, ang Umar narinig niya sa Abu Bakar. Sabi ng Umar, sinabi ng Rasulullah, hindi na niya binanggit ang Abu Bakar as-Siddiq. Na yun ay wajib na iamal. Bakit? Lianna sahabat radiyallahu anhum, dahil katotohanan ang mga sahabat radiyallahu anhum na maqtu'un bi'adalatihim. No, maqtu' ay majzumun, dinesisyonan bi'adalatihim sa pagiging tapat nila. Pamana adil sila. Pamana as-sahabatu kulluhum udul. No, ang mga sahaba lahat sila mga adil, lahat sila mga tapat. Yan ay desisyon ng mga ulama. No, halos lahat ng mga ulama na ganyan ang desisyon nila. Maliban sa mga Shia. Ang mga Shia sinasabi nila na ang mga sahaba ay mga pasik, mga baradusan. Ngayon, hindi nila matanggap ang mga sahaba. No. Sa jumhur naman ng mga ulama, no, lahat ng ulama na sinasabi nila basta galing sa sahaba na no question. Hindi na kailangan pang tatalakayin. At iba man na pag-ilay ng kapunsuban. Sabihin ng Umar yung hadis. Na yung hadis na yun na hindi naman rektang narinig ng Umar sa Nabi at dumaan pa sa Abu Bakar. Kaya lang hindi niya binanggit ang Abu Bakar as-Siddiq. O man na pag-check ng kapunsuban. Hindi na kailangan i-check. Kasi sa ilmo ng hadis, na dito nagiging taib yung hadis ng dahil sa rawi, dahil sa nagkwento. Chine-check nila. Ngariyo, chine-check nila yung rawi. Chine-check nila yung nagkwento. Kaya yun ang mga asbab, mga dahilan kung bakit yung hadis ay nagiging mardud yung hadis dahil sa rawi. Dahil sa rawi. Maaaring yung rawi na yun yung makakalimutin. Ariyo, kapag ilay na yung pagiging makakalimutin niya. Kung sobra-sobra ang pagiging makakalimutin niya, natin yung hadis na dala-dala niya na taib. Taib pakukungan niya. Kung minsan lang siya nakakalimot pa, paminsan-minsan. Katulad kanina pa ariyo, lalakaw ako na yakatawir, na ibato tayo nun sa mapita. Ariyo, nakalabas na ako doon sa gate, nakapalit na ng damit. Na may tinawagan ako na tinamulan na bukas pa, di ba? Allahu Akbar. Hindi na lang yun ba? Minsan nakakalimot pa na yung riwayat niya, yung hadis na dala-dala niya, na ang magiging hukom niya na hadis hasan. So kapag yung tao ay pinaghihinalaan na sinungaling, pinaghihinalaan na sinungaling, ano yung hadis niya na magiging hadis mungkar? Ang hadis mungkar kasama sa mga hadis daib. Hadis mungkar yung kanyang riwayat naman. At kung talagang yung tao na yun ay napatunayang sinungaling, na yung hadis niya upama ay magiging hadis mawdu. Depende sa rawi. Pero yung mga sahabat, hindi na kailangan i-check. Bakit? Kasi maqtu'un bi'adalatihim. Dinesisyonan na ng mga ulama na ang mga sahaba ay kulluhum udulun. Lahat sila ay mga tapat. Atin-atin dito, nakabalik na rin ng pasig. Kapag yung isang tao, isang rawi ng hadis na pasig, nadig ka tari paswali siya. Faslun wa in kana min marasili ghairihim nazarta. Kung ang kalagayan ng hadis mursal ay galing sa mga mursal ng iba sa kanila ghairi sahaba, iba sa mga sahaba, na nazarta, tignan mo. Fa in kana min marasili ghairi Sa'id ibn al-Musayyib lam yu'mal bihi. Na kung ang lagay niya na mursal ay mula sa mga mursal na hindi galing kay Sa'id bin Musayyib, na lam yu'mal bihi, hindi ipang-aamal. So anong mabhum ng salitang ito? Ibig sabihin na kung mursal na galing kay Sa'id bin Musayyib, kasi si Sa'id bin Musayyib na pinakamatandang tabi'in pa mo. Mas matanda pa siya sa pagiging nabiin kaysa kay Hasan al-Basri. Kasi ang tawag dito, ang Sa'id bin Musayyib na ipinanganak siya, 2 taon lang natatapos ng pagkamatay ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sa'id bin Musayyib.
Jadi 2 bago mawafat ang Nabi na pinanganak ang Sa'id bin Musayyib. Wala na tabi. Marami siyang nakasalamuhan sa mga sahaba. Halos karamihan sa mga sahaba na nakasalamuhan itong si Sa'id bin Musayyib. Aliyo. So kapag siya ang nagsabi si Sa'id bin Musayyib, kala Rasulullah, hindi na niya banggitin yung pangalan ng sahaba. No. Na ang Zohir natatanggapin ng muhaddis. Bakit? Kasi nga, kaya tatanggapin kasi nga ang nakakasalamuhan niya lahat sahaba. Ariyo lahat sahaba. Kahit hindi niya nakita ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahit hindi niya nakasalamuha ang Nabi, upang makakuha na hindi niya din gita-gita ng mga sahaba. Inabutan niya upang yung mga bata-bata na ipinanganak sa bago mawafat ang Nabi. Riyaw tiyan ito mga sahaba. Ariyo, inabutan niya yung mga sahaba na yun. Na kung ang hadis mursal ay mula sa iba kay Sa'id bin Musayyib, na hindi tatanggapin. Sa Madhab Shafi'i, hindi tatanggapin. Wa qala Malikun wa Abu Hanifah radhiyallahu anhuma, sabi niya anak Imam Malik at Imam Abu Hanifah, yu'malu bihi kal musnad, ipang-aamal bihi bil mursal, no, kal musnadi, katulad din ng hadis na muttasil, katulad din ng hadis na may sanad, dugtong-dugtong yung sanad, para sa kanila ipang-aamal, ititigdiran. Pero ipang-aamal na bisyurot nila. Ano mga syarat yan? Na ba dire-diretso ipang-aamal? Sa atin naman, na dire-diretso, hindi natin ipang-aamal. Dahil sa, kumbaga na, kailangan i-check muna yung magiging hadis mursal. Waqala Isa ibn Aban, sabi ni Isa ibn Aban, isa rin ito sa mga Hanafi, ingka namin marasilin nabiin wa tabiin ng kubila. Kung kabilang ito sa mga mursal ng mga tabiin at saka tabiin, kubila, tatanggapin ayon sa kanya. Tatanggapin ayon sa kanya. Wa ingka namin marasili ghairihim, at kung ang lagay niya na hadis mursal, namin marasili ghairihim ay mula sa mursal ng iba sa kanila, ghairihim, na ghairihim nabiin wa tabiin, no, na lam wal hindi matatanggap. Illa an yakuna, maliban kung ang kalagayan al-mursilu, nang nag-irsal, nang nagputol na imam, kilalaw ka. Liban kung nagputol na imam, halimbawa ang nagputol ng hadis ng Imam Malik, sabi ng Imam Malik, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pumadirikta, para sa kanya tatanggapin. Bakit tatanggapin? Kasi ang Zohir na yung imam na yun, na hindi naman magre-riwayat ng hadis na kalukuhan. Nariyo, o di kaya hindi naman siya magre-riwayat ng hadis na Obama na hadis na tawag dito, mahina. Hindi siya magre-riwayat ng hadis na mahina. Yun ang parang kananaw ni Isa ibn Aban. Wad dalilu ala maqulnahu, at ang dalil sa bagay, no, na sinasabi natin. Ano yung bagay na sinasabi natin? Ang hadis mursal na galing galing sa iba kay Sa'id bin Musayyib na hindi tatanggapin. Dalil doon sa sinasabi natin na gano'n, na annal adalata, na ang pagiging adil na syartun, kondisyon yan, fi sihhatil khabari, sa pagiging sahih ng hadis. Rio, awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'ad, yarwihi adlun dabitun an mithlihi mutamadun bi dabtihi wa naqlihi. Merong 5 syarat para maging hadis, para yung isang hadis ay maging sahih. Kasama na doon yung adil. Ang rawi ng hadis adil, tapat.
Nariyo, maging tapat yung isang buwan na. Kabilang sa pagiging sahih ng hadis ay dapat tapat yung rawi. Annal adalata na ang pagiging adil na syartun isang kondisyon yan fi sihhatil khabari sa pagiging sahih ng hadis. Ano ito? Walladhi turika tasmiyatuhu at yung hadis ay wal hadisul ladhi o kaya wal khabarul ladhi at yung hadis na turika na hinayaan o kaya iniwanan tasmiyatuhu ang pagbanggit niya pagbanggit ng alladhi na yajuzu an yakuna adlan wa yajuzu an la yakuna adlan na pwede o kaya maaari na ang kalagayan niya na mursil yung nag-irsal ng hadis na adlan adil wa yajuzu at maaari na ang la yakuna adlan at maaari din na ang kalagayan niya ay hindi adil. Yung kumbaga na yung rawi ng hadisan. Maaring ang lagay niya na rawi, rawi al-mursal na adlan adil wa yajuzu an la yakuna adlan at maaari rin na ang lagay niya ay hindi adil. Kung gano'n na pala yajuzu qabulu khabarihi hatta yuklama na hindi pwede agad kabulo tanggapin khabarihi ang hadis niya, hadis ng rawi na yun hatta yu'lama hanggang sa malaman siya, hanggang sa makilala siya, hanggang sa malaman mo. So hanggang sa hindi malalaman na yung hadis na yun na hindi pwedeng agad-agad na kukunin pang dalyan. Biyawan ito. Faslun wa in kana min marasil ibn al-Musayyib at patungkol kung ang kalagayan niya na mursal na min marasil ibn al-Musayyib ay kabilang sa mga mursal ni Sa'id bin Musayyib rahmatullah alayh. Faqad qala Syafi'i radhiyallahu anhu, nakatotohanan sinabi na ni Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu na irsaluhu ang pagmursal niya ay iqta'uhu ang pagputol niya na Sa'id bin Musayyib indana sa amin ay indana ay Asy-Syafi'iyya na hasanun hasan. Linaglag namin sa hukom na hasan. Kasi ang zahir ng Sa'id bin Musayyib na hindi siya magsasalita ng hindi hadis na galing sa sahaba. Ariyo, kasi halos lahat ng kalaro niya na sahaba. Kamin ashabi na mangkola na ilan sa mga ashab natin na sinabi niya na kola, sinabi niya na marasiluhu hujjatun. Ang mga mursal niya na Sa'id bin Musayyib na hujjatun. Hujjah, dalil. Yung mga hadis na riniwayat ni Sa'id bin Musayyib na kala Rasulullah, hindi niya binanggit ang sahaba, na hujjah, dalil iyon. Bakit? Li'annaha, dahil katotohanan siya na marasilo sa Sa'id bin Musayyib na tutub bi'at, na tutub bi'at chinek, sinaliksik, fawujidat na natagpuan siya na marasiluhu na kulluha lahat iyon na masanido ay muttasil. Lahat yun ay ba nakadugtong muttasil yun sana. Narinig niya sa isang sahaba. Pero kahit pa pinutol niya, natanggap na rin yun ng mga ulama natin sa hadis. Wa minhum man qala hiya ka ghayriha. Wa minhum at kabilang sa mga ashab ng Syafi'i man qala yung nagsabi hiya siya na marasilo sa Sa'id bin Musayyib na kaghayriha ay katulad ng iba sa kanya. Basta pinutol yung hadis, yung sanad ng hadis, ang hukom niya ay hindi pwedeng ipangdalit. Medyo mas ma-stricto itong isang kaul ng ashab. Sabi nila na ang mursal ng Sa'id bin Musayyib hiya ay marasiluhu kaghayriha ay kaghayri marasilihi ay katulad din ng iba sa mga mursal ni Sa'id bin Musayyib. Yaman ito, wa innama istahsanaha Syafi'i radhiyallahu anhu
No, at katotohanan istahsanaha, ipinilang maganda siya na marasil ni Sa'id bin Musayyib Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ni Imam Syafi'i. No, bakit? Na istiqnasan biha. No, istiqnas biha. Dahil ipang-aamo sa sarili biha sa pamamagitan niya, pamamagitan ng marasil niya. La, hindi. Annaha, katotohanan siya na marasilo, hujjatun, hindi. Dahil sa kuwan na dalil na kagad, hindi. Pero dahil sa ipang-aamo sa sarili ng isang tao, na halos karamihan ng salita ng Sa'id bin Musayyib ay nagmula lahat sa mga sahaba. May ako nito. Fa amma idza qala akhbarani as-siqatu an-Zuhri, napatungkol kapag sinabi niya na isang rawi, akhbarani as-siqatu. No, kinwentuan ako as-siqatu ng isang mapagkakatiwalaan. Dugit na, hindi niya binanggit kung sino itong sika na ito. Basta sinabi niya ng isang taong mapagkakatiwalaan. No. An-Zuhri, galing kay Imam Zuhri. Ano kaya ang muhatol sa hadis na ganito? Na fahuwa kal-mursali. Na siya na qawluhu akhbaran al-thiqa an-Zuhri, na kal-mursali tulad din ng hukom ng hadis mursal. No. Kaparehas ng hukom ng hadis mursal. Ano ang hukom ng hadis mursal? Sa madhab natin, basta hindi galing kay Sa'id bin Musayyib, hindi tatanggapin. Hindi tatanggapin, mana hindi gagamitin pang dalil. Ariyo, hindi gagamitin pang dalil. Bakit? Lianna siqa, dahil yung siqa, yung taong mapagkakatiwalaan na yung napinanggit doon sa sanad, na majhulun indana. No, majhul. Hindi kilala. Indana sa atin. Ariyo, hindi kilala sa atin. Na dahil sa hindi siya kilala na pahuwa, na siya na as-siqa, na bimanzilati, na nasa lugar man tao, yan ni rawi, na lam yadhkurhu aslan, na hindi binanggit niya na rawi, siya naman aslan simulat sa puno. No, anong silbi ng pagbanggit niya doon? Di naman niya sinabi yung pangalan. Ano yun? So dahil doon na yung kasi iyan ay isang tinatawag na coding. Kumbaga na sa timan na pauwing. Isang kamalian o kaya isang dungis na kapag ginawa iyan ng isang rawi ng hadis, na pati siya na ibibilang na nila na ito ay pagtuyo nun modalis. Ariyo, ay pagtuyo nun modalis. No, ito na si pagtuyo sa modalis. Ang tinatawag na modalis, ito yung mahilig magtago ng tao. Ariyo, magriwayat siya ng hadis pero hindi niya sasabihin yung pangalan ng tawag dito, hindi niya sasabihin yung pangalan ng yung kinuhaan niya ng hadis niyan, magaling, modalis. Pwedeng sabihin na tadlisun bil isnad o kaya tadlisun bil shaykh. Itinatago niya yung kanyang ustad o kaya itinatago niya yung ilan sa linya na meron doon sa riwayat, doon sa sanad ng hadis. Ginawa niya pagpapagyan na. So dahil doon na, pagbibilang siya sa majhul, hindi kilala. So dahil sa hindi kilala, ano yun? Na yun ay katulad din ng parang hindi nabanggit. So ano ang parang hindi nabanggit? Ano yung hindi nabanggit? At yung hindi nabanggit na hindi pwedeng ipangdadalil. Bakit? Kasi parang mursal yun. Hadis mursal yun, putol eh. Yawan ito. Wa amma khabarul an'anati, at patungkol naman sa hadis mu'an'an. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun fihi rawin lam yusam. Ayaw mu'an'an. An-anan, ay kita mo an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah, mga an-an. No, basta yung doon sa sanad niya na langon an.
Ariyo, ay puturo na hadis mu'an'an. Ariyo, hadis mu'an'an. Wa amma khabarul an'ana, at patungkol naman sa hadis mu'an'an, idha qala, kapag sinabi niya na isang rawi, akhbarana Malikun anil Zuhri, no, kinuwentuhan kami ni Imam Malik anil Zuhri, galing kay Imam Zuhri. Halimbawa, no, an Sa'id ibn al-Musayyib, halimbawa lang, no, galing kay Sa'id bin Musayyib, an Abdullah ibn Mas'ud, halimbawa, no, galing kay Abdullah bin Mas'ud, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nalawon ito na matataguro. Ariyo, so yung ganito kaya, matatanggap kaya ito hindi. Nafahuwa na siya na kabarul manana na musnadun musnad. No. Musnad. Kasi yan ang napagkaisahan ng mga ulama usulul fikhi at saka mga ulama ng hadis, karamihan sa kanila, jumhur nila na napagkaisahan nila na yung ganyan na matatanggap. Pero kasi yung hadis mu'an'an na yan, na merong sikreto dyan, merong kondisyon. Ang kondisyon niya na, no, yung inan'an mo, halimbawa sabihin ni Imam Malik anil Zuhri, na may posible na itong si Imam Malik at saka si Imam Az-Zuhri na nagkaroon sila ng pagkakataon mag-meet o kaya magkasalamuha. Ariyo, na kung gano'n na natanggapin yun. Na gano'n din si Imam Zuhri, halimbawa, meron din siyang pagkakataon at saka ang Sa'id bin Musayyib na nagkita sila. Kasi si Imam Zuhri na kasama sa mga wasatong tabi'in. O kasama sa mga tabi'in na wasati, kalagitnaan ng mga tabi'in. At tibiyamit, yan so Sa'id bin Musayyib. Yun ang Zahir. Ariyo, na ang Sa'id bin Musayyib na namig niya ang mga sahaba, yun ang Zahir. So dahil dun sa pag-an-an-an nila, na tinanggap yung kanilang hadis. So sa atin, nabas na hadis mu'an'an, natanggap. No? Hindi lang mu'an'an, at hadis mu'annan pa meron. Yung anna Rasulullah, anna Abdullah ibn Umar, anna Rasulullah, yung may mga anna na parehas at saka yung hadis mu'an'an. Lagi din sa libid. Wa minan nasi man qala hukmur mursal. At ilan pa sa mga tao sinabi nila na ang hukom niya tulad din ng hukom ng mursal. Ariyo, ito na yung hukom ng mursal. Hindi pwede ipagdalit. Hindi pwede ipagdalit. Na ganon din sabi niya ang hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an. Ganon din sabi niya ang hadis mu'an'an na dapat na hindi rin pwede ipagdalit. Na wahada khata'un, at ito ay mali. Ito ay mali. Ito ay mali. Bakit? Lianna zahira, dahil ang zahir, alam naman natin ang hukom ng zahir, no? Kapag yung zahir ng salita, ariyo, wajib na yun na yaman. Wajib na nayaman. Pamana, bukya daw mga tanabib ya sungantero. Hindi katulad ng nas. Na yung nas, na prangka talaga ang pagkakasabi. Naging zahir na parang ang mas malinaw doon sa salita. Iti man ang zahir. Ariyo, nalian na zahir, sabi niya na dahil ang zahir na annahu nakatotohanan, no, siya na zahir na sama'un anil Zuhri, pagkakarinig anil Zuhri mula kay Imam Zuhri. Kasi si Imam Malik rahmatullah alay, na inabutan niya ang panahon ni Imam Az-Zuhri. Sino ba si Imam Az-Zuhri? No, pinansagan siya na Raisul Muhaddisin. No, siya yung ulo, o kaya presidente ng mga ulama ng hadis. Sino? Si Imam Az-Zuhri. Kaya kilala sa kanya po magiging muhaddisin. Wa in kana bilafdil an'ana, at kahit ang lagay niya na sa maon anil Zuhri na bilafdil an'anati, gamit ang salitang an. Ariyo, fawajaba an yuqbala, na dapat lang na an yuqbala, na matanggap siya na kabarul an'ana. Yung hadis an'ana na yun, na wajib na tanggap.
wajib na matanggap. Hindi katulad ng mursal, naputol talaga, ginebukable sa nila na galing. So yung galing na yun, na ihtimal yun. Merong ihtimal na yung salitang galing ay hindi lang basta galing, pwedeng narinig niya sa kanya mismo, pwedeng hindi niya narinig sa kanya mismo. Kasi yun ang salitang galing eh. Narinig ko itong kwento na ito ay galing kay Zaid. Diba ano? So, pag sinabi kong galing kay Zaid, pwedeng narinig ko kay Zaid, pwede rin hindi ko narinig kay Zaid. Na ako at saka si Zaid na yung pagitan namin, naging pagilay ng mga muhaddisin. Unang-unang i-check nila sa akin no mama, no? Unang-unang i-check nila na kung adil ba ako, hindi ako adil. Na kung adil ako, okay na yun, tapos na. Tapos na yung masala na yun. Pangalawa na i-check nila sa akin kung naging isang panahon ko ba si Zaid o kaya hindi. Na muasir ba ako kay Zaid o kaya hindi. Muasir na isang panahon. Tapos pangatlo, nagkita ba kami ni Zaid o hindi? Kailangan ng subutul liqa. Kailangan ng subutul liqa pagdating sa pagriwayat ng hadis. Kasi kay Imam Bukhari rahmatullah alay, ayan ang syarat niya sa Sahih Bukhari, dapat subutul liqa. Dapat napatunayan na ako at saka si Zaid ay nagtagpo. Kung hindi napatunayan yun, na hindi natanggapin yung hadis. Ganun ka, o pa na ganun ka stricto ang hadis ng Bukhari. Yaman nito. Ay, nako. Faslun wa amma idza qala akhbarani Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patungkol kapag sabihin niya na rawi, akhbarani Amr ibn Shu'aib, kinwentuhan ako ni Amr bin Shu'aib, an abihi galing sa tatay niya, an jaddihi galing sa lolo niya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam galing sa Nabi. Kung ganito ang pagkakakwento, ay namiyakanap ng life. Kasi itong si Amr bin Shu'aib, na isa pa na ako mga muhaddisin lumabot. Nafayuhtamalu an yakuna dhalika na ihtimal. No, ihtimal an yakuna dhalika na ang kalagayan nun, dhalikal hadis, anil jaddil adna, ay galing sa lolong malapit. Galing sa lolong malapit. Sino yung lolong malapit? Wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Amr. At siya si Muhammad bin Abdullah bin Amr. Si Muhammad bin Abdullah bin Amr. Kung ganun na payakun ng mursalan, na ang hukom ng ganitong hadis ay magiging hadis mursalan. Bakit? Kasi putol. Ariyo, wayuhtamalu an yakuna an jaddihil ala, at maaari din an yakuna ihtimal na ang lagay niya na hadis na an jaddihil ala, mula sa lolo niya na malayo. Kung gano'n na payakun musnadan, na magiging yung hadis na yun ay musnad. Magiging musnad. So ihtimal na idha tara al-ihtimal na sa kata al-istidlal. Kapag dumating yung ihtimal sa isang salita, merong ihtimal marju, ihtimal raji, yun ang tinatawag na ihtimal. Kapag merong ihtimal na raji at saka ihtimal na marju, na yung raji na yun ang lalabas na zahir. Yun ang lalabas na zahir. Ay, hindi ihtimal. Ang tinutukoy niya dito na ihtimal na ihtimal at tarafay. Magkasigbigan ito pa. Dumating sa siya. Na doon natin magagamit yung faida, idha tara'a al-ihtimal saqata al-istidlal. Kapag dumating yung ihtimal, yan ihtimalut tarafay. Magkasigbigan ito pa. Pwedeng si kanan, pwede si kaliwa. Ibarat po pa ba? Pwede si kanan, pwede si kaliwa. Ayaw tinatawag na ihtimalut tarafay na makamsyak. Lugar ng syak. Ariyo. Na kung gano'n na hindi matatanggap.
fala yuhtajju bihi, na hindi pwedeng ipangdalil bihi bil hadis. Bakit? Annahu, dahil katotohanan, yuhtamalu al-irsalu wal isnad. Ihtimal na siya ay putol, wal isnad, at ihtimal na siya ay nakadugtong. Fala yajuzu isbatuhu bisyakki. Dahil doon na hindi maaari, hindi pwede isbatul hadis, italaga yung hadis bisyakki, sa pamamagitan ng syak, ng pagdadalawang isip. Illa an yusbita, maliban kung italaga niya, annahu, nakatotohanan siya na Shu'aib, na laysa yarwi, hindi siya na Shu'aib, yarwi, nagririwayat siya na Shu'aib, illa an jaddihil a'la, maliban sa lolo niya na malayo. Pahina idin na kung ganon, na yuhtajju bihi, pwedeng ipangdalil bihi bil hadis, pwede pangdalil. Maliban kung mayroong patunayo pa man. O kaya pagtatalaga na ito ay nakuha ko sa malayo kong lolo. Dahil sa pag nakuha dun sa malayo kong lolo, na yung hadis na yun ay hindi putol, kapos na ito. Yawan ito. Wallahu a'lam. Babu sifatir rawi wa man yuqbalu khabaru. Tumaya masuk ang bingo. Tumaya makakatay si Abdullah Tiro-Turo.